Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 28, talatang 18 hanggang 20. Ito ang sinasabi. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Sa umagang ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa mga ilang araw, Panginoon, ng aming mga buhay na kami patuloy mong iniingatan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, aming naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin upang sila, O Diyos, ay patuloy na manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa malapit sa mga kabundukan, sa mga ilog, Panginoon, na sila ingatan mo, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, ay patuloy na umuulan. May mga baha mangyayari at mga landslide. Lord, ilayo mo po ang iyong mga anak sa mga ganong pangyayari sa aming mga buhay. Lord, proteksyonan mo po ang mga anak mong ito upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak sa kanilang mga buhay, Panginoon, dahil sa baha at landslide, Panginoon. Lord, naalala rin namin ang aming mga kaibigan na mag-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. Patuloy mo po silang ingatan at pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, amin din inaalala ang aming mga kaibigan na ngayon ay nagsisihanda para sila ay magsipasok sa mga trabaho nila, O Diyos. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang pag-alis sa kanilang tahanan upang pumasok, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga nagdadrive ng mga motor. Ingatan mo po sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila na makarating ng maluwalhati sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan, mga mangingisda, na patuloy silang nangingisda, Panginoon, upang maraming pagkain na maihanda sa pagkainan ng iyong mga
na. Kaya ingatan mo po, O Diyos, ang mga manghingisdang ito, lalong-lalo na kung sila ay naroon sa sa laot, Panginoon, upang mangisda. Gayon din po, Panginoon, hindi sila mapahamak sa mga taong gustong manakit sa kanila. Lord, Ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa mga kaibigan namin ito. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang pagsaka upang sila, O Diyos, ay maraming maitanim na mga palay, gulay, prutas at iba pa. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho doon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila at bigyan mo sila ng karunungan upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa kanilang trabaho, sa kanilang opisina na maluwalhati at maging sila, O Diyos, ay maging instrumento sila sa iyong pag-ibig, Panginoon, na ipatuloy mong inialay sa amin. Amin ding naalala sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na mga nganak ngayong panahong ito. Ingatan mo sila sa kanilang panganganak, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng lakas upang ma-deliver ang kanilang kanilang anak na maluwalhati, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at ikapagligtas. Amen at amen. Ang kapangyarihan natin, tinawag ang Matthew 28, 18 hanggang 20 na dakilang atas o Great Commission. Nililinaw nito ang kalooban ni Jesus patungkol sa pagbabahagi ng magandang balita. Sinabi ni Jesus sa talatang 18b, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, sa tuwing tayo'y nagpapatotoo para sa Panginoon, mga kaibigan, ginagawa natin ito sa kapangyarihan mismo ni Jesucristo. Ang iniata sa atin, pinapaliwanag ng Matthew 28:19 ang ating tungkulin. Dapat nang gumawa ng disipulo ang mga Kristiyano mula sa lahat ng bansa sa pamagitan ng paghayo, pagbabahagi ng pananampalataya, pagbautismo at pangangaral. Pansinin ang ating tungkulin ay gumawa ng mga alagad, hindi mga kaanib o convert lang. Saan natin dapat ibahagi ang ating pananampalataya sa Panginoon, mga kaibigan? Ipinapahayag sa Gawa 1:8 na dapat nating ibahagi si Kristo sa ating bayan, sa ating probinsya, sa ating bansa, sa ating paaralan, sa ating opisina, sa ating trabaho, at sa buong mundo. Nararapat na tayo'y magmalasakit sa espiritual na kondisyon ng mga tao sa lahat ng dako. Ang katiyakan natin sa Matthew 28:20, nag-iwan si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang kamangha-manghang pangako. Nanumpa siyang sasamahan sila sa lahat ng sulok ng daigdig hanggang sa katapusan ng panahon. Bagamat minsan natatakot tayong
ibahagi ang magandang balita para sa Panginoon, tinitiyak na niya na sa atin lagi niya tayong sasamahan. Sinabi sa Gawa 8:1-4, kung paanong nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa Jerusalem nang dahil sa pag-uusig. Gayunpaman, pansinin ang kanilang ginagawa. Saan man sila mapunta, ipinahayag nila ang tungkol kay Jesus. Sina Felipe at Esteban ay parihas na buong tapang na nagpahayag para sa Panginoon. Nagpatotoo si Esteban sa Jerusalem ayon sa Gawa 8-10. At si Felipe naman ay nagpahayag sa Samaria at sa isang pinunong taga-Ethiopia. Pinaalalahanan ni Apostol Pablo si Timoteyong gampanan ang gawain ng isang mangangaral ng magandang balita. Pangalawang Timoteo 4:5. Ibig sabihin, dapat nagbabahagi ang bawat pastor ng magandang balita para sa Panginoon at nagtuturo sa kanyang mga miyembro kung paano ito gawin. Tinuturo ng Efeso 4:11 na nagbibigay ang Diyos ng espesyal na kaloob sa ilang piling tao upang magdala ng mga tao kay Jesus. Naglingkod si Apolos bilang ebanghelista sa pagsisimula ng kasaysayan ng iglesia. Gawa 18:28. Katulad ng ginagawa ni Billy Graham at ni Nick Bojeses. Gayunpaman, hindi porkit may espesyal na kaloob ang ilan para sa pag-iibanghilyo ay dahilan iyon upang hindi mabahagi ang sinumang Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat, O Diyos, na ang iyong mga salita ay aming maibahagi sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo upang sila, O Diyos, ay maligtas din sa kapahamakan. Turuan mo kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng tapang upang ito'y aming maibahagi para sa aming mga kaibigan, sa amang sulok, sa mundong aming ginagalawan. Lord, Ikaw ang siyang humipo sa tao na nakakarinig ng mga salita mo, O Diyos. Panginoon Hesus, dalangin ko ang pagpapala na ibuhos mo sa iyong mga anak na laging nagtitiwala, nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Kasama ng kanilang buong sambayan, anuman ang kanyang hahawakan, anuman ang kanyang ginagawa, pagpalain mo, Panginoon. Tulad ng iyong mga alagad, Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Nakakaasa po kayo, O Diyos, na hindi po namin ito sasayangin ang pagtitiwalang ibinigay ninyo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.